Una raw nagpaputok ang mga biktimang nakasakay sa dalawang SUV sa checkpoint sa Atimonan, Quezon noong January 6. Kaya sumiklab ang barilan sa pagitan nila at ng checkpoint team. Ayon yan sa ilang bahagi ng final report ng NBI sa insidente na eksklusibong nakuha ng GMA News. Nakasaad din sa naturang report na isang opisyal ng Calabarzon Police ang nag-utos na i-clear ang crime scene at nagpaputok pa ng mga baril ng mga biktima matapos ang barilan. May news to go si Emil Sumangil. 2 pulgada ang kapal ng isinumiting final report ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice kaugnay na nangyaring barilan sa Atimonan, Quezon na ikinamatay ng 13 tao kabilang ang ilang pulis. Sa 300 pahinang report, ang mga annex ang siyang pinakamakapal na bahagi. Eksklusibong nakakuha ang GMA News ng ilang bahagi ng report. Batay raw sa sinumpaang salaysay ng mga sundalo mula sa Special Forces Battalion na kasama sa Atimonan Police Checkpoint Team, nagsimula ang barilan matapos unang magpaputok ang mga pasahero ng dalawang SUV na pinara sa checkpoint. Gumantilan daw ng putok ang mga sundalo at pulis. Pagkatapos nito, sumigaw raw si Police Senior Inspector John Paulo Vivas Caracedo ng Calabarzon Police Regional Intelligence Unit na i-clear na natin. Lumapit daw si Caracedo kasamang ilang pang pulis at kinuha ang mga baril ng mga nasa SUV at isa-isa umanong ipinutok ang mga ito sa ere bago muling inilagay ang mga baril sa tabi ng mga katawan ng mga pasahero. Batay rin sa nakuha naming bahagi ng report, sinabi raw ni Private First Class Alvin Roque Pabon na nakita niyang binasag ng kanilang team leader na si First Lieutenant Rico Tagure ang salamin ng isa sa mga SUV na sinundan naman ang pagbaril daw noon ni Caracedo sa mga taong nasa loob ng SUV. Nakita rin daw ng mga sundalo si Caracedo na may kinuhang bag mula sa dalawang sasakyan bagamat hindi binanggit sa report ang laman nito. Dati nang napaulat na may nagsasabing may dala umanong pera o di kaya'y bag ng ginto ang mga nasa SUV. Isa si Caracedo sa mga nirelieve sa pwesto matapos ang shootout. Tumanggi munang magbigay ng pahayag sa ngayon si Caracedo. Sa abiso na rin ang kanyang abogado. Nakasaad din sa nakuha naming bahagi ng report na nanggaling ang balang tumama kay Police Superintendent Hansel Marantan sa gawing kaliwa mula sa isang posisyon na mas mababa. Ayon sa source ng GMA News, hindi raw self-inflicted ang tama ni Marantan at malaki raw ang posibilidad na nanggaling ito sa direksyong malapit sa kanal sa labas ng dalawang SUV. Matatandaang dito nakita ang dalawang bangkay na kabilang sa grupo ng mga nasa SUV. Gayunman, bahagi lang ito ng report na ibinatay sa salaysay ng mga sundalo. Kung matatandaan, may mga testigo ring nagsabi na ang mga miyembro ng checkpoint team ang nauna umanong nagpaputok sa mga SUV nang hindi raw magsibaba ang mga nasa loob nito. Emil Sumangil, GMA News.